Ulitin mo ang sinabi mo, ha? Sinong kabit? Sige, baka makalimot ko na babae ka. Burahan na kita ng mukha dyan eh. Ikaw nga itong balita na nakikipagto sa mga boss para lang ma-extend ka. Ay, naku ka. Ano at nakipag-away ka kay Lovie? Pabayaan mo na. Hindi ka na nasanay dyan. Mas lalo mong patulan yan, lalo lang yung gagawa ng gulo. Eh kaya lumala ka sa loob dyan eh. Kasi hindi ka kumikibo. Tignan mo kung ano-ano ng chismis ang kinakalat niyan. Ah, ganon. Bakla pala ako, ha? O sige, halika dito. Patitikimin kita ng pagkabakla ko. Ibubol ko yung buhok mo na kulang sa pawaks. Diyan sa dila mo na ubod ng kate. Tama na kasi, patol lang patol eh. Baka mamimuhan ka na yan. Makapal din naman ang mukha mo eh. Kung ako sa'yo, aalis na ako bilang roommate ni Darlene. Inggit ka lang. Landi lang ang meron ka. Pero mukha kang Doberman eh. Darating din ang araw mo. Makikita mo. Makakahanap ka din ng katapat mo. Baka sa sobrang galit sa'yo, patayin ka sa malagim na paraan. Uy, ano ba? Kung ano nung sinasabi mo. Mamaya may mangyari talaga sa tao. Totoo naman nakakaasar siya eh. Hindi ba, Abelardo? Uy, Brandon! Teka, sinusundo mo ba si Darlene? Oo. Naisipan ko na yayain siyang lumabas eh. Total, Biyernes naman na ngayon. Sorry. May mga tatapusin pa po kasi akong course assign. Magkapunan na lang tayo. Tapos ihatid na kita sa tinutuloyan mo. At saka wag mo na akong poin, no? Hindi naman ako matanda eh. No, sige. Brandon, pasensya ka na talaga ha. Next time na lang. Ihatid na lang kita pa uwi. May inarkila kasi akong tricycle. Eh, pwede naman kanselahin yun. Hindi ko magagawa yun. Eh, nakakaawa naman yung namamasada. Swerte ang lugar na to. Kapag ikaw ang naging first lady ng munisipyo. Eh, masyado ka mabait eh. Teka, naghahanap ng bagong asawa si Mayor Arman? Eh, hindi. Iyanin naman ni Tito Arman ang asawa. Eh, mahina na ang tuhod dun eh. Eh, kahit isang basket ng balot eh. Hindi na kayang tukuran yun eh. At saka takusa yun. Takusa? Takusa. Takot sa asawa. Under the saya. Eh, at sa tanong mo, ako ang naghahanap ng asawa. Ha? Hindi ba kasal ka na? Eh, sa tagal namin na hindi nagsasama ni Amanda eh. Sigurado ako na expired na ang marriage contract naming dalawa. Eh baka nga, kahit ang pari na nagkasal sa amin eh, patay na. Ah, Ganun ba? Na-expire pala yung marriage certificate, ano? At saka, kaya ko naman magpakasal sa ibang bansa eh. Eh ayaw mo nun. Overseas ang kasal namin. Ay, andyan na pala yung sundo ko. Nag-aalisin ko na pala. O sige na, una na ako sa inyo. Isang normal na Biyernes na may kaunting bahid ng kontrobersiya. Dahil sa mainit na palitan sa pagitan ng dalawang empleyado. Ngunit walang nag-akala na matatapos ang araw na yon sa isang krimen. Bukas ulit. Ganun ba? May miss kita. Huwag mo akong kalilimutan ha. Isipin kitang palagi. Junjun, ihatid mo naman si Milo. Gamitin nyo na yung sasakyan ko. Hindi. Bakit mo gagamitin ang service ng barangay? Para sa pangangailangan ng tao yun. Ang gamitin mo yung pribadong kotse ko. Oh, etong susi oh. Oh, ingat ha. Huwag kang maging kaskasero, Junjun. Uy, Edwin! Parang bagong chiching na naman yung nakita ko ah. Eh, malaya naman akong gawin ang gusto ko. Ako, Darlene, gising. Nandito si Edwin oh. Bukas na bukas naman ang pinto ng kahangitan ay. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa'yo na ayaw ko may babae sa buhay ko. Napaidlip lang. Hindi ka dapat sa sala sumiidlip. Ano pa silbi ng kwarto? Makasabi ng ayaw ng babae sa bahay niya. Eh, ang tindi namang mang chicks. Kung magkakalamang ka ng kaunti, baka sakaling gawin din kitang kabit ko. Gusto mo? Hahalik na lang siguro ako sa pitbull. Kesa maging kulasisi mo. Sineryoso mo na naman. Ano kita papatulan? Hindi ako tayuan ng balahibo sa'yo. Bahala ka na rito, Abelardo. Uwi na ako sa kabila. Nag-check lang ako. Nag-check. Anong akala mo sa mga nakatira dito? Pakawala, maloloko.
Eh di sana, hindi ka na lang pumayag magpa-board. Malay ko ba? At para sa kalaman mo, miss, hindi ako basta pumayag. Pinakiusapan ako ng boss ninyo na ninong ko sa kasal. Alam mo, kung di dahil sa kanya, hindi ako magpapatuloy ng mga dayo dito. Kaya umayos ka, ha? Nakakagigil yung pinsan mo Parang ewan kong minsan. Sarap pitikan ng abdo. O ano? Gwapo. Tama ka dyan. Parang si Adonis ang katawan, no? Pwede ding matchit. Type mo, no? Oo. Yummy Ay, ano ba? Hindi ano? Ang antipati ko kaya ng pinsan mo. Paano magiging pinuno ng barangay yan? May asawa, pero kung mambabae parang binata kung umasta. Yun lang naman ang pintas dyan. Pero maayos naman siya sa ibang aspeto. Ewan. Ekis talaga yung mga ganyang lalaki sa akin Oh, saan ang punta mo? Eh di makikidis ko ng konti sa may bayan. Nagkaya yan eh. Sama ka na. Hindi na. May tatapusin na akong trabaho. Ay nako. Buro ba yan? Ang pili mo talaga Lumarga ka na nga. Okay. Papasalubungan na lang kita ha. Sige, sarapan mo Ano gusto mo? Tayo manggi o tisoy? Ay, loko ka Ibang pasalubong naman yan Eh baka lang naman. Eh gusto mo? Ako na lang. Masarap ako magmahal. At malaki ang aking puso. At saka mahaba ang pasensya. Sira. Tayo na nga. Uy, sasama na siya. Hindi na mabuburo ang tulya. Aray naman! Ikaw kanina ka pa Hindi ako sasama. Sabay lang ako sa paglabas mo. Bibili ako ng chichirya para hindi ako antukin habang nagtatrabaho. Nalibang si Darlene sa pagbili at natagalan. Kaya naman medyo malalim na ang gabi nang makabalik siya. Wala sa hinagap niya ang naghihintay na panganib at ang senaryo na naghihintay sa loob ng boarding house. Ang dilim naman. Patay ba ako ng ilaw? Nako, pinatay siguro ng Lovie na yun yung ilaw dahil nakita yung note ko sa refrigerator. Ruha talaga. Nananat. Ang bango mo talaga, Darlene. Grabe ang gigil ko talaga sa'yo. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, hayop ka! Yan ang gusto ko sa babae. Marunong lumaban. Muy pinipig ka talaga. Tama talaga siguro ang balita. Basal ka pa. Swerte talaga ako sa'yo. Papatay mo muna ako bago mo magawa yung gusto mo. Walang yakang babae ka. Sinugatan mo ang mukha ko. Eto sa'yo! Nanamnamin ko talaga ang pagkain sa'yo. Hindi ka makakatakas sa akin. Huli ka! Wala ka nang kawala sa akin ngayon. Akin ka na! Magkakamatayan muna tayo. Kahit kang babae ka! Hindi pa tayo tapos babae ka. May araw ka din sa akin! Ayun! Doon! Sundan nyo! Darlene! Nasaan ka? Ano ba namang dulas noon? Darlene! Ano nangyari? Bakit? Abi, may nagtangkaw. Lovie! Lovie! Ano? Bakit? Hindi! Easter Sunday. Balik na sa pag-iingay ang campaign jingles ng mga kandidato. Nasa terrace ako ng bahay namin sa San Pedro, Laguna nang marinig ko ang bulungan ng mga marites tungkol sa kung sino ang kabit nito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, itago niyo na lang po ako sa pangalang Roel. Isa po akong incoming 4th year college student sa isang kolehiyo sa parting Binyan. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa isang kaso na inasikaso ng lolo ko sa tuhod na hindi niya akalaing may koneksyon sa aswang.
Ito'y naikwento sa akin ng aking tito nang minsan niya kaming dinalaw. Nagsimula ang lahat nung madestino si Lolo sa isang probinsya noong March 1987. Alas 10 ng umaga. Isang tawag mula sa two-way radio ang natanggap ng isang local police station. Ayon sa paunang ulat, isang babae ang natagpuang malagim na pinaslang sa loob mismo ng kanilang boarding house. Ito ang tubig, oh. Uminom ka na muna. Kanina ka pa nag-iiyak eh. Magtuna rin yung mata mo, oh. Ulitin! Ilang beses niyo pa ba ipapaulit sa kaibigan ko nangyari? Iyan ang silbi ng tape recorder na yan, ha? Palamuti lang. Okay lang. Huwag ka na magalit. Ginawa lang nung investigador yung trabaho niya. Pagpakita ka naman ng kahit kaunting pagkainis. Eh, biktima ka din dito, no? Teka, anong suspect ang pinagsasabi mo dyan? Ulo ka ba? Hindi mo ba nakikita na wasak ang damit ng kaibigan ko? Mukha na ang panda eh. Gawa ng black eye. Hindi pa nga tumitigil sa panginginig kong tao eh. Saan mo ba siya inabutan? Sa salas ng boarding house. At anong nakita mo nung buksan mo ang pinto at pagkatapos hindihan mo yung ilaw? Puro dugo ang sahig ng salas. Bugbog sarado si Darlene at wasak ang damit. Katabi ang katawan ni Lovie. Nawakwak mula lalamunan hanggang pusod. Kung ikaw ang makakatanggap ng ganyang salaysay, anong iisipin mo? Ano pa? Eh di nag-aaway sila. At gumanti lang si... Ano? Sino ka ba ha? Gusto ka nalang sumisigit dito eh. Kap Edwin? Kumusta, Abelardo? Sasaglit pa lang kayo dito, may ganitong insidente na. Yan bang sasabihin niyo sa amin? Huwag kang mag-alala. Sa oras na matapos ito mga polis na ito sa pagkuha ng salaysay namin, aalis na kami sa barangay mo. Ay nako, sakit na tiyan ko sa kakatawa, gawa mo. Siraulo ka. Anong lalayas? Hindi kayo pwedeng lumayas. Anong hindi pwede pinagsasabi mo dyan? Totoo na hindi sapat ang mga ebidensya na nakala para maging primary suspect itong si Tisay. Darlene ho ang pangalan ko. Pero dahil sa kalagayan niya at kung paano siya natagpuan na kasama ang katawan ng pinaslang na si Lovie, sama na rin yung nakuwang piraso ng nabasag na salamin sa kamay niya, hindi siya lubusang inaalis sa pinaghihinalaan. Anong kahayupan naman yan? Kaya hindi kayo pwede maglalayo hanggat hindi pa tapos ang investigasyon. Naintindihan mo yun ha, Tisay? Handa naman ako makipagtulungan. Isa pa, itama mo yung tawag mo sa akin. Darlene ang pangalan ko, Kap Edwin. Eh di hindi makakaalis. Sabi mo eh. Uy, teka. Ano nangyari dyan sa pisngi mo? Nakalimot ako ng pusa na sumabit sa puno. Sa pusa galing yung kalmot na yan? Oo, kaya ako nahuli ng dating dahil ayaw tumahan ng apo ni Aling Tetay. Hindi makababa ng puno yung pusa na pag-aari ng bata. Eh di ako na yung kumuha. Malay ko ba na hindi pala mabait sa estranghero yung pusa? Ganun po ba? O sige, paki-update na lang po kami sa resulta ng dugo na nakuha sa basag na salamin. Alis na rin ako. Sinisingil ka na sa pangangalunya mo at pambabaliwala mo sa anak ko. Iniisa-isa na ang mga kabit mo. Pebrero 1985, isang dayong binata na anak ng isang pilantropo ang dumayo sa lokalidad nila Aling Doray. Pista noon at nagkakasayahan ang lahat. Isang dalaga ang natipuhan ng dayo din na pamangkin ng mayor. Ngunit sa kabila ng tikas at ganda ng lalaki ng pamangkin ng mayor, hindi siya tipo ng dalaga. Doon na magitan ng anak ng pilantropo. Dahilan upang magkaroon ng mainit na palitan sa pagitan ng dalawang lalaki. Pare, nabi na nga ayaw eh. Kahit kano, maiintindihan yun eh. Huwag mo ako matawag-tawag na pare. Sino ka ba? Isang mamamayan na nagmamabuting loob. Kung napadami ka na rin ng inom eh. Mabuti pa magpaulas ka na muna. Kesa kung saan pumupunta parte ng katawan mo yung init ng alkohol na kinukonsumo mo. Huwag mo nga ako minamantuhan ang gagawin ko. Umapatol ako sa pakialamerong tulad mo. Luan, tignan mo ang ginawa mo. Kakapakipot mo. Pati dayo, nakikisaw-saw na. Huwag mo na akong pahirapan, sumama ka na sa akin.
Baka nalilimutan mo. Dayo ka din dito, Brandon. Aba, at ang mangkukulam pala na si Aling Doray ay nandito. Ay, bastos. Umalis ka na nga dito sa pamamahay ko. Aalis naman ako, tanda. Pero isasama ko ang magandang dalaga na yan. Oh, alalayingin na si Liwan. Pasakay ng Pajero ko. Aray, lintik, sino ka ba? Tio Arman, ano po ba yun? Magandang hapon, Mayor. Magandang hapon din naman sa'yo, Doray. Napadaan lang ako gawa ng may nakapagsumbong sa akin na nanggugulo daw itong si Brandon. Ako na ang humingi ng paumanin sa pambabastos ng pamangking ko sa anak mo. Anak niyo si Luan? Aling Doray, humihingi po ako ng paumanhin. Hindi ko po sinasadya. Kung pwede po sana na maliga... Brandon, sumama ka na muna sa tiyuhin mo. Saka na tayo mag-usap kapag hindi ka na nakainom ng alak. At ikaw, sino ka ba ha? Parang ngayon lang kita nakita dito. Ako po si Edwin. Anak po ako ni Mang Marcos. Yung pilantropo namin dito, napakabait nung ama mo. Matulungin. Siya din ang nagpalagay ng poso namin dito. Nagtuturo din siya ng maaari naming pagkakitaan. Ganun nga po si Papa. Sabi niya, mula pagkabata, pangarap na niya maging pilantropo. Ano namang pakay mo sa aming lugar at napatayo ka dito? Gusto ko pong ipagpatuloy yung nasimulan dito ng aking ama. Mukhang mali ka nga ng landas na tinatahak, iyo. Bakit niyo naman po nasabi yan? Iba ang pilantropo sa bayani. Susugod-sugod ka sa gulo. Hindi mo naman kilala ang kinakalaban mo. Di nagtagal nagkagustuhan ang anak ni Aling Doray at si Edwin. Enggrande ang naging kasal. Lahat ng pamahiin at tradisyon ay sinunod ng dalawa para sa mapayapang kasal at masayang pagsasama. Salamat. Oh, magkita-kita tayo sa reception. Sinarapan talaga namin ang handa. Bawal ang iyaya, okay? Kahit makailang balik pa kayo sa mesa, walang bawal. Oo naman. Lahat kayo may pagkakataon na maging ninong at ninang ng mga magiging anak namin. Dahil 1 dosena ang balak namin. Oh, misis, narinig mo ha? Kaya ihanda mo na ang balakang mo. Aray, ulit nangungurot na. Oh, paano Edwin? Aling Doray, Abat anong Aling Doray? Gusto mo yatang ipawalang bisa ko ang kasal ninyong dalawa. Nay, Salamat sa pagmamahal mo sa aking anak. Sa pagrerespeto mo sa kanya at sa paghihintay ng makasal muna kayo bago kayo magtalik. maliit na bagay, Nay. Salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. Best wishes, Luan. Congratulations, Edwin. Salamat. Ingatan mo yung si Luan, ha? Nakakaasa ka. Oo naman. Ikaw pa ba? Anak, kung hindi mo mamasamain, may gusto akong ibigay sa inyo ni Luan. Ano yun, Nay? Wala naman po yata ako'y naging seryoso. Ito ay pangontra mamayang gabi pagkatapos ng kasiyahan. At kapag kayong dalawa na lang sa kwarto, ibudbud mo ang laman niyang pakete sa lahat ng pwedeng pasukan ng kwarto niyo. Pwedeng pasukan? Oo, mga bintana, pinto, maging maliit na bintana sa banyo. Huwag niyong kakalimutan ha. Sige po. Ngunit ng gabing yun, dala ng pagkasabik at saya sa piling ng isa't isa, nalimutan ni Edwin ang dapat niyang gawin. Makatapos magsalo ng mainit na tagpo ang mag-asawa, agad silang nakatulog. Namulatan ni Edwin na magkahugpong ang mga labi ni Luan at nang nilalang na may malakarbungkong mata. Ang mukha at mahabang buntot noon ay balot ng kaliskis, habang ang buong katawan ng nilalang ay balot ng balahibo ng ibon. Luwain? Luwain! Itiwan mo ang asawa ko! Demonyo! Luwain!
namin! Tulungan niyo kami! Ayon sa resulta ng pagsusuri ng mga doktor, animoy hinigop palabas ng ilang parte ng lamang loob ni Luan. Malala ang lagay ng babae at maliit ang tsansa na makaligtas. Ilang oras lang at humahangos na dumating si Aling Doray sa ospital. Edwin, anak, ano nangyayari? Nay, patawarin niyo po ako. Wala na po akong karapatan na matawag na anak ninyo. Kasalanan ko po ang lahat. Ako po ang may gawa kung bakit napahamak si Luweng. Ano bang sinasabi mong bata ka, ha? Anong walang karapatan? Kumalma ka nga, iho. Patawarin niyo po ako. Habang buhay ko pong pagbabayaran ng naging pagkakasala ko kay Luweng. Makalipas ang 1 taon, nanatili na lang sa bahay si Luan. Gawa ng mga aparato. Si Edwin naman ay naging pinuno ng barangay. Doon naging maugong ang bulong-bulungan na nangangalunya siya. At ang dahil sa nangyaring krimen, nagkaroon ng solidong dahilan ng biyanan niya para sugurin siya ng umaga ng Sabadong yun. O ano? Hindi ka sasagot? Dahil totoo. Babae mo ang napatay at pinatay niya ang bagong kulasisi mo. Mauna na po ako. Tatakbuhan mo ulit ako. Hindi mo ko kakausapin. Ay, lintik ka talaga. Sukat pagsamahin mo sa iisang bahay. Aling Doray, maupo po muna kayo. Yan ba? Yang babaeng yan ang bagong kabit ng pinsan mo, Abelardo? Hindi po. Kaibigan ko po ito. Siya po si Wala ba yung dila yung kasama mo? Kailangan may tagasalita talaga. Magandang umaga ho. Ako po si Darlene. Oo, kilala kita. Ikaw at yung iba pang babae ni Edwin. Nako, hindi po. Border Kung alam mo ang makakabuti sa'yo, ngayon pa lang, titigilan mo na ang ugnayan sa lalaking yon. Naiwang tulala si Darlene at Abelardo. Parang ipo-ipo na dumating at umalis si Aling Doray. Dahil tapos na ang mga pulis sa inisyal na investigasyon at nakapanguha na ng mga ebidensya at larawan, nabigyan na sila ng permiso na maglinis. Ang ibang boarders ay nakitulong din, pero halata ang kanilang pangingilag kay Darlene. Parang ungas ang mga to. Pabulong-bulong pa. Tinig naman kung anong sinasabi ninyo. Ano, killer? Baka gilitan ko kayo ng leeg eh. Sa'yo na din nanggaling. Kasama lang sa pinaghihinalaan. Kung paano, makalayo ka kay Darlene ngayon. Pero nung hindi pa nangyayaring insidente, para kang lenta kung makadikit kay Darlene. Tama yan. Lumayas ka sa harapan ko bago kita boksingin. Tama na kasi. Dadami na naman kaaway mo niyan. Ikaw naman, puro ka tama na. Kaya umaabuso yung mga tao sa paligid mo eh. Naku naman, lumaban-laban ka naman kahit konti. Mas mabuti na ang ganito. Ay, naku, iwan ko sa'yo. Kuya, pero natouch ako nang tawagin mo akong Abi. Kailangan pala may mamatay pa lang eh. Para tawagin mo ko sa palayaw ko. Sira. Alam ko naman na closet AC/DC ka. Type mo din yung si Brandon. Ay, speaking of the devil. Pasok na ako ah. Oh, kumusta kayo? Nabalitaan ko nangyari sa mga polis na kausap ni Tio Arman. O Darlene, bakit bigla ka yatang nabutla? Wala naman. Hala, tama nga si Brandon. Ano nangyari sa'yo? Para kang ibinabad sa suka ah. Napagod lang siguro ako. Ay, sige. Pabalik na lang ako ha. Pahinga ka, Darlene. Abelardo, bahala ka na kay Darlene ha. Alis na ako. Alam mo, mabuti pa yung siraulong yun. Kahit papano may concern eh. Uy, ano ko na? Hindi pa din nagbabalik ang kulay mo. Eh baka mamaya mahimatay ka na dyan eh. Anong gagawin ko? Natatakot ako. Saan naman? Noong binanggit mo si Brandon, napansin ko lang. Huling dumating si Cap Edwin, di ba?
May napansin ka ba nakakaiba sa kanya? Ah, may kalmot siya sa mukha. Oo, naaalala ko na nakalmot ko yun sa mukha. Yung lalaking nagtangkang humalay sa akin. Nang gabing yun, nasampal ko yun eh. Nasaksak ko din ang lalaking yun sa tagiliran ng muli kong kubabawan siya. Dahil sa napansin, napagpasyahan ni Darlene na layuan si Edwin. Pero parang pinaglalaroan ng panahon si Darlene. Dahil pagdating ng hapon na yon, isang hindi inaasahang proposisyon ang ilalahad sa kanya ni Edwin. Isang bagay na kontra sa kanyang paninindigan at laban sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Saan ka naman pupunta? Sa kwarto ko, para naman hindi mo sabihin na pahara-hara ko sa paningin mo. Ay, Kap, ano po nangyari sa'yo? Dugo! Huwag ka nga iskandalosa. Pero ang dami pong dugo. Tumawag na po tayo ng ambulansya. Hindi pwede. Makikisuyo naman ako sa'yo. Baka pwede tulungan mo ko. Ano? Pero... Kahit pakikuha na lang yung first aid kit. Tapos iwan mo na ako dito. Ay, bahala na nga. Uy, ang ginawa mo? Ano pa nga ba? Gagamutin kita dun sa kwarto ko. Ano? Bakit mo naman gagawin yun? Kung ayaw mo magpatawag ng iba para gamutin niya ang sugat mo, ibig sabihin lang, ayaw mong may ibang nakakaalam tungkol dyan. Maupo ka muna dito sa kama. Pwede mo na akong iwan. Ako na lang mag-aayos itong sugat ko. Tutulungan na kita. Okay, hubad na lang yung t-shirt mo muna, Kap. Bumuka yung sugat mo. Napwersa siguro. Kulang ako sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas kanina. Gusto mo talagang mapahamak, ano? Kita mong sariwa pa tong sugat mo at ano ba't nagbuhat ka pa? Kailan mo ba nakuha tong sugat na to? Nung biyernes lang. Darlene! Yuhu! Si Brandon! O ikaw, nakita mo ba si Darlene? Nandito lang kanina. Baka lumabas. Hindi mo ba alam kung saan nagpunta? Hindi mo alam eh. Anong gagawin ko? Walang silbi. Uy, Brandon! Nandito ka pala! Uy, sakto! Puti dumating ka. Hinahanap ko kasi si Darlene eh. Yayain ko sana kayong maghalo-halo. Teka, pati ako? Oo naman. Alam ko namang hindi sasama si Darlene kapag hindi ka kasama eh. Ay, totoo talaga yan. Teka, kayo ba? Hindi no. Binasted na ako nun. Pero gusto mo tayo. Pwede din ako. Gago, hindi tayo talo no. Baka masapak kita dyan eh. Kaya ayaw sa'yo ng kaibigan ko eh. Kasi brutal ka. Nako, nagpapakipot lang yung kaibigan mo. Palibhasa, alam na patay ako sa kanya. Naglalaway nga ako dun eh. Kapag napapanagidipan ko siya. Lahat, tumatayo sa akin eh. Umalis ka na nga lang, please. Tarantado ka talaga. Sama na lang kaya yayain si Darlene. Sige na, huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa kanya. Hiya ko na lang sa'yo. Sabi mo yan ah. Baka kasi nasa kwarto niya si Darlene eh. Teka, tatukin ko. Sige, kasama na ako sa'yo. Ay, naku, teka lang. Nakalimutan ko ilak yung pinto. Sige na, isuot mo na yung t-shirt mo. Anong ginagawa mo? Umalis ka sa ibabaw ko! Uy, Darlene! Iyaya tayo ni... O ano? Anong ginagawa mo? Ano pa nga ba sa tingin mo? O gusto mo ng live demo? Pamatimtim ang berhen ka pa kung makainarte. Ubod ka din naman pala ng kate. Uy, Brandon! Teka lang! O loko, hindi nakita mo ang hinahanap mo. Darlene! Uy, teka! Ang lamig mo ah. Sa ibabaw ko. Anong sabi mo? Umalis ka sa ibabaw ko! Bago kita mapatay! Aray! Bastos! Mapagsamantala ka! Huwag mong sabihin na wala ka pang karanasan. Sa edad mong 27? Umalis ka na bago pa magwating-wating ang paningin ko sa'yo! Kapag nakapatay ka, mas kawawa ka sa kulungan. Sinisigurado ko sa'yo na hindi lang pagdikit ng hubad na katawan ang dadanasin mo.
Pagpipiesa ka ng mga tibo, mga warden dun sa loob. O, taka na sa pananampal, miss, ha? Bitiwan mo ako! Alam mong hindi ako ang kalaban mo. Hindi nga ba? Alam ko na puno ka ng takot nang marinig mo ang boses ni Brandon. Kaya nagtangka manghalay sa'yo, di ba? Hindi ko alam, pero kaboses niya yung lalaking yun. Eh kung ganun, anong pinag-aalinlangan mo? Sugatan ko yung lalaking yun sa mukha. Nasaksak ko din siya gamit yung piraso ng salamin na napulot ko noong nagpapambuno kami. Ah, kaya pala grabe ang takot mo. Matakot ka rin sa akin. Niisip mo na ako ang... Hindi ako sigurado. Pero yung sugat mo sa pisngi, yung saksak mo sa tagiliran, Hindi kita masisisi kung yan ang iniisip mo. kailan naman pala kaya bitiwan mo na ako. Isipin mong mabuti. Hindi ka pa lubusang lusot sa pagkakapaslang kay Lovie. Anong sinasabi mo? Isang reklamo lang tungkol sa'yo. Ilang pineke ng mga patunay at mga huwad na bayarang saksi. Siguradong kalaboso ka. Nasa pahisus ka na lang kung sino mag-aalok sa'yo ng tulong. Sinasabi mo bang gagawin sa akin ni Brandon yun? Eh sa katulad niya, hindi malayo. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Ang mapasailalim ka sa kanya o ang makipagtulungan ka sa akin. Ano? Pumayag ka maging kabit ko dahil sinisigurado ko sa iyo ang kaligtasan mo. Kalagitnaan ng Marso 1987, naging laman ng usap-usapan ang bagong kabit ng pinuno ng barangay. Hatid sundo sa trabaho ang babae at walang pinipiling lugar ang dalawa sa paglalambingan. May ilan ding nakapagbabalita na nakita ang dalawa na naglalandian sa barangay hall. Ang iba naman ay napansin na mula nang makasama ni Edwin si Darlene, hindi na ito nakita na may kasamang ibang babae. Oh, parang may nalilimutan ka yata. Aha, wala naman. Sigurado ko na nakuha ko na lahat ng gamit ko. Kampalata, nandiyan si Brandon nakamasid. Anong gagawin ko? Shh, munyapit ka sa bato ko. Ako nang bahala sa lahat. Ganito ba? May bala ka bang sakalin ako? Paano ba kasi... Walang pang motel. Kap, kaya sa tabihan na lang ng kotse. Ay, wala kang panood ng sine kaya kailangan mong maniktik ng libreng live show, ha? Gusto mo ba ulitin namin? Gago, may araw ka rin sa akin. Kahit gabihin mo pa, hindi kita uurungan ng as... Bakit ka nanununtok? Pasalamat ka ha? At hindi ko ginawang binati ang iyo. Wala sa usapan natin na may kasamang dila. Inayupak na to. Bagong linis ang dentista to, oy. Nagmouthwash pa ako. Wala akong pake. Diyan ka na nga. Raulo. Makagat mo sana ng paulit-ulit yung dila mo. Susunduin kita mamaya, ha? Bahala ka. Ngunit lingid sa kaalaman ng dalawa, ang eksenang nakita ni Brandon noong umaga ay lalo lamang nagpasidhi sa kanyang pagkagusto kay Darlene. Sa halip na lumayo si Brandon sa dalaga, lumakas ang loob nito na maging marahas. Maging ang kaibigan ni Darlene na si Abelardo ay nag-iba din ang ugali. Bibili lang ako ng tanghalian dyan sa may kanto. O sige. Idadaan kita ng manggang hilaw tapos buko naman kinabe. Oh, bakit ka naman naglalakad? Nasaan ang kapitan ng buhay mo? Nagkatrabaho, natural. Ano pa bang ginagawa ng mga tao na normal kapag ganitong weekdays? Hindi ka man lang masamahan sa tanghalian. Dapat ba na lagi kami magkasama? Ako magkakasawaan kami ng mukha kapag ganun. Magiging kabit ka na nga rin lang. Sana ako nang pinatulan mo. Hindi ka mag-iisa na ganyan. Pero hindi nga, di ba? Edwin ang pangalan niya at hindi Brandon. Ano bang pinagkaiba naming dalawa, ha? Magaling ba sa kama? May diamante ba ang dulo ng kanya, ha? O baka naman, gusto mo ng sample? Magaling din akong humalik. Ano ba, Brandon? Bitawan mo ko! Bakit? Kay Cap Edwin? Sa kanya ka lang ba nag-iinit, ha? Sinisigurado ko sa'yo.
Isang halik lang mula sa akin. Magdidiklab ka na. Habang binabaha ka sa sarat. Nandidiri ako sa'yo. Yun ang pinagkaiba ninyong dalawa. Diring-diri ako sa'yo. Presensya mo pa lang, natatayuan ay balahibo ko sa pagnanais na iwasan ka. Ako pa talaga? Pwes, malalaman mo kung gaano talaga ako nakakadiri ngayong ginalit mo ako! Aray, ano ba? Brandon, tigilan mo na yan! Hindi ka kasali dito, Abelardo. Ilihis mo na lang ang tingin mo at patuloy ka maglakad. Uy, huwag kang gumawa ng problema na pwedeng ikabwisit sa'yo ng tiyuhin mo. Bakit? Magsusumbong ka ba, ha? Isang dayo sa lugar namin. Hindi ka paniniwalaan ni Tio Arman. Hindi ko na kailangan pa magsumbong. Kapag nagkataon, pinapanood na kayo ng mga tao. Maswerte kang babae ka. Pero hindi ka palagi suswerte. Mag-ingat ka. Baka maging laman ka na lang ng balita. Salamat, Hindi ko na kailangan ng pasasalamat mo, Darlene. Kaya lang kita tinulungan. Para masabi ng ibang tao na mabuti akong mamamayan. Pero bilang magkaibigan, ewan ko sa'yo, Darlene. Anong sinasabi mo? Para kung gago na pinagtatanggol ka pa sa opisina. Kahit anong bintang nila, na kinakalantari mo ang mga boss. Kaya ka patuloy na na-extend ko kontrata. Tapos ayan ka. Kayo ng pinsan ko na si Edwin. Naging kapit ka. Abi, hayaan mo naman ako magpaliwanag. Ipapaliwanag ko sa iyo totoo. Kailan ko mag-ipapaliwanag mo, ha? Hindi kita maintindihan Inayawan mo ako dahil sabi mo AC/DC ako. Sinayis. Inayawan mo si Brandon dahil may asawa. Ngayon, hindi ka lang kabit. Sa daan ka pa talaga nakikipagpaluan ng dila. Kailangan kong gawin to kasi... Ewan ko sa'yo, Darlene. Parang hindi na ikaw yung kaibigan ko na maprinsipyo. Hindi na kita kilala. Kung pwede lang sana nasabihin ko ang lahat sa'yo. Nangahapon na yun isang mensahero ng barangay ang pumunta kay Darlene. Nahingi ng paumanhin si Edwin. Hindi niya masusundo ang dalaga. Ang tanging dahilan na ibinigay ay may tawag na natanggap ito mula sa retiradong investigador na si Mang Tasyo, na pansamantalang kinuha ng mga pulis para tumulong sa kaso ng pagpaslang kay Lovie. Dala ng biglang baha ng tatapusing training modules, inabot ng gabi si Darlene sa pag-uwi. Susunduin kita mamaya. Dapat talaga sinabi ko na lang sa kanya na wag na. Para nakaarkila ako ng tricycle. Ay, ang hirap pa naman maglakad dito dahil madalang na lang ang biyahe ng mga sasakyan. Ay, naku, Darlene. Naku, ang tanga-tanga mo talaga. Pero, hindi ko akalain na ganun pala yung seryosong halik. Nakakablangko ng utak. Ano bang alam ko sa halik? Hindi ko pa nga nararanasan yung holding hands. Yung first kiss ko. Bilang kabit pa. Ha? May gumagalaw sa tahiban. Teka, kailangan ko ng patpat. Baka mamaya asong ligaw to Ayun! Huwag ka lalapit! Kapag ikaw lang talaga! Naku! Kapwa-tawad! Mapapalo kita! Ano? Diyos ko po! Tulong! Hindi! Wag! Bathala, sa iyong makapangyarihang kamay, humihingi po kami ng kaligtasan. Propulsare malungkot, imene. Ang liwanag ni Bathala ang aming proteksyon. Umalis ka, kampo ng dilim! Ano yun? Isang masamang nilalang na hindi dapat na ipanganak. Kaya mo bang tumayo? Opo. Ah! Ay nako, napilipit mo yata yung bukong-bukong mo. Parang ganun na nga po. Ay parinig ka sa akin. Sumandag ka. Halalayan kita sa paglalakad. Huwag na po. Kukuha na lang po ko ng sanga na pwede kong matukuran.
Ay, wag na matigas ang ulo. Papabayaan kitang maging lamang tiyan noong aswang gusto mo. Ay, ganyan. Oh, tara na. Dumiretso sila sa bahay ni Aling Doray para hilutin ang namamaganang bukong-bukong niya. Doon nakita ni Darlene na nakasabit sa dingding ang malaking portrait ng lalaki at babae na nakapangkasal. Si Edwin at isang babae na may magandang ngiti at matang tila nangungusap. Nalaman din ni Darlene na mabait at maasikaso ang matanda. Bagay na ipinagtaka niya kung bakit gano'n na lang ang galit nito kay Edwin. Iigi na yan. Basta wag mo munang babasain ngayong gabi. Sa loob ng 3 araw, mag-iinit ka na muna ng tubig pangligo. Kung hindi mo kaya, iutos muna sa kumag na si Edwin. Hindi po ba kayo galit sa akin? Anong ikinagagalit ko? Ang relasyon nyo ko, no? Kahit na yata bata sa daycare, hindi mo malaloko. Po, hindi ko po kayo maintindihan. Iha, sa dami na ng kabataang inabutan ko, alam ko ang mukha ng babaeng nabarukbok na. Pero ikaw, ewan. Opo. At ang gonggong na yan, ako, ni hindi man lang magsalita. Ano po? Magandang gabi po. May nakakita daw po na nandito. Ang kabit mo, nandun sa salas ng bahay, hinilot ko na. Maraming salamat po. Tutuloy na po ako. Ay, hanggang kailan ka magiging ganyan, Edwin? Kailan mo ko haharapin ng maayos? Mula sa bahay ni Aling Doray ay inuwi ni Edwin si Darlene sa bahay niya. Mula nang kumalat ang balita na kulasisi niya ang dalaga, ibinahay na niya ito kasama niya. Ang hindi alam ng madla, iwalay ang dalawa ng kwarto. Sadyang nagpapakita lang sila ng paglalandi sa publiko. Hindi mo na ako kailangan panabuhating pauwi. Pumbawi lang ako sa'yo. Kung hindi ko inuna ang natanggap kong lead mula doon sa investigador, nasundo sana kita. Wala ka namang obligasyon sa akin. Meron. Dahil nangako na pananatilihin kitang ligtas, di ba? Ako na yan. Kaya ko naman eh. Hoy! Ano ginagawa mo? Bakit ka nangahalik ng paa? Parang mabilis kumaling. Ano? Edwin, mukhang nalimutan mo na may usapan tayo. Ngayong nabisitahan ko na yung ching-ching mo, talaga namang maganda pala, no? Pero baka pwede mag-usap muna tayo. May bagong lead ako nakuha. Sige po. Dars, bawi na lang ako sa'yo pagbalik ko, ha? Pahinga ka mabuti, ha? May derby tayo mamaya. Kaya naman pala. Ingat ka ha. Malulungkot ako kapag may nangyaring masama sa'yo. Ang bagal ng pick-up mo. Wala ka ba kahit kaunting kiliti sa katawan? Dapat sa'yo binibigyan ng monumento sa galing mong umarte. Galingan mo ang pagsagot. Makalata si Mang Tasyo. Alis na ako. Maglaka ng pinto, ha? Oh, wag mo sabihin sa kiss lang sa pisngi. Tinatablan ka na. Good luck, charm yun. Oo, sige. Salamat, ha? Ilang beses na ulit ang mga gabing sinusundo ni Mang Tasyo si Edwin. Pero sa dami ng mga leads, wala man lang doon ang naging daan upang malaman kung sino ang aswang. Kumalat din ang balita na may kuliling ang kabit ng pinuno ng barangay dahil sa pagkalat ng sketch na ginawa. Batay sa naging salaysay ni Darlene. May iba pang nagsabi na nagdodroga ang babae, kaya kung ano-ano ang nakikita. Pasensya ka na. Nabitbit tuloy kita sa meeting. Okay lang. Wala naman akong gagawin ngayon. Kumusta naman sa opisina niyo? Ayun, natahimik na. Napagod din sila kakadada. Kakapika lang. Kala mo nga sinala sa bunot eh. Mas malala pa nga sila sa akin. Grabe kong maniwala sa chismis. Akala mo nga walang sariling mga isip. Kaya nga sumakay sila sa palabas natin, di ba?
Pero hindi ang binan mo. Ano sinasabi mo dyan? Kita mo naman kung paano ako pagsalita ng di maganda, di ba? Nangunguna pa nga sa pangungutya sa akin, babaero daw ako. Bakit? Hindi ba totoo na babae mo yung Myla, Tastigna, Lourdes, Linda, Aida at yung Lucinda? Grabe, saulado mo talaga? May Arminda pa nga, tapos Ava pa. Sabi ni Abelardo. Di mo na kailangan pang pagtakpan ng kaibigan mo. Alam saan ka namin na sila ayos yun. Ganun ba? Darlene, alam ko na close kayo. Pero, pwede mag-ingat ka sa kaibigan mo, ha? Pinaghihinalaan mo ba ang kamag-anak mo? Ibang klase ka rin no? Para din yung sa kapakanan mo. Hanggat maaari, huwag ka muna magsabi sa kanya ng detalye tungkol sa ginagawa natin. Hindi ako ganun. Usya, di raw. Pero nung ginamot mo ako sa kwarto mo, walang habas mong sinabi sa akin yung hinala mo kay Brandon. Maging ang mahalagang detalye, katulad ng kung saan mo nasugatan na nagtangkang mga halay sa'yo. Natural. Di ba pinuno ka ng barangay? E di magtitiwala ako sa'yo. Darlene, kailangan mo pa ding mag-ingat. Hindi porket nasa posisyon, pwede na pagkatiwala. Hoy, tingnan mo. Ang alin? Sasakyan yun ni Brandon, di ba? Oo nga, no. Para saan kaya? Teka, mas magtasyo yun sa kayo? Yung investigador. Oo. Bakit kaya sila magkasama? Sundan natin. Kilala sa lugar natin yung sasakyan ko eh. Mahalata tayo. Ano ka ba? Paganahin mo yung imahinasyon mo. Balita na lang din naman na kabit mo ako, edi gamitin na natin yun. Ano? Ay, kunwari, magde-date tayo. Joyride lang. Naglalambutsingan habang nag-drive ka na. Walang partikular na direksyon. Ewan, sige, bahala na. Tinundan ng dalawa sina Brandon. Nakita nila na ibinaba ni Brandon si Mang Tasyo sa bahay nito at patuloy na nagbiyahe. Inakala nila na diretso na ito sa bahay ng tiyuhin nito na si Mayor Arman. Pero hindi ito nagtungo doon. Bagkus ay tinahak nito ang liblib na parte ng kanilang barangay kung saan mangilan-ngilan lang ang nakatira. Uminto ang sasakyan ni Brandon sa isang sinaunang bahay malapit sa sementeryo. Maiwan ka dito ha. Susundan ko siya. Samahan na kita. Delikado, dito ka na lang. Ano ka ba? Kailangan may kasama ka para may saksi ka kung ano man yung mangyayari. Ano naman mangyayari? Maliban sa magsuntukan kami ng sigasigaan na yan. Basta, iba yung pakiramdam ko eh. Ay, bilis na. Tayo na. Lumiko na sila dun oh. Baka hindi na natin maabutan. Saan mo nakita ang lumusot? Dito sa may puno ng yakal. Halika, mawa ka sa akin. Hindi ko alam na may bahay pala dito. Taga dito ka, di ba? Dahil lang din ako dito eh. Ilang taon na yung nakakalipas. Kahit yung si Brandon. Ala, ano kaya nangyayari? Maingat na lumapit ang dalawa sa bahay. Lumigid sila hanggang sa makatagpo ng bintanang maaring silipan. Doon tumambad sa kanila ang nilalang na laman ng kanilang mga bangungot. Yan yung nilalang na umatake sa akin. Ang hayop. Buhay pa pala talaga. Ang bibiktima pa. Papatayin kita ngayon. Edwin, ano ka ba? Kumalma ka nga. Ang nilalang na yan ang umatake sa asawa ko si Luwayne noong gabi ng aming pulot gata. Tumatakas ang hayop. Duwag! Harapin mo ako! Edwin, tingnan mo! Hindi. May nabiktima na naman siya. Ton! May narinig akong tili ng babae! Paano nakarating agad dun si Brandon? Shh! Set up to! Hindi na tayo dapat maabutan dito. Umalis ka na! Ako nang bahala dito! Hindi. Darlene, hindi ito ang oras para magtigas ka ng ulo. Kapag inabutan tayong pareho dito, pareho tayong magiging suspect. Kaya nga. Kaya bilisan mo na. Hindi na binibigyan pugay yung mga bayani ngayon, no? Binabarila lang sa luneta. Kaya tayo na. Bilis.
Pasalisi na bumalik ang dalawa sa sasakyan ni Edwin, ngunit hindi sila makaalis. Dahil kung i-start ni Edwin ang sasakyan, siguradong may makakarinig at siguradong lalo silang paghihinalaan kapag nakitang papalayo ang sasakyan nila. Ngunit may ibang plano pala si Darlene. Hindi tayo pwedeng umalis. Malaki ang tsansa na may makapansin sa sasakyan na to. At sino naman nagsabi na aalis tayo? Ano? Magpapaabot tayo sa kanila. Ha? Naiintindihan mo ba ang sitwasyon natin? Sinetap tayo ni Brandon. Ano ba? Uy, pinubuksan mo yung blusa mo. Sinaniba ka ba na kung ano? Teka, ba't tinagi mo yung zipper ng pantalong ko? Ay, ang dadamo kong minsan eh. Darlene, napabaliw ka na ba? Bakit ka pumupusina? Ano ba? Pakisanay ka na lang. Paano? Ilig ko yung ina... Ay, may nangaabala oh. Oh, ano yun? Kap Edwin, pasensya na po. Hindi ko alam na kayo yan. Paumanin po sa abala. Talaga lang, Mang Tasyo, ah. Posibleng hindi nyo nakilala ang plaka ng sasakyan ko. Edwin, nandito ka? Anong ginagawa mo dito sa sasakyan? At bakit naman katakataka na nasa sasakyan ko ako? Gabi na, kasama ko si Darlene. Ano pa nga ba? Eh bakit dito pa sa lugar na to? Oy, bakit naman hindi? Tahimik, wala masyadong tao. Eh kayo, bakit kayo nandito? Dala mo pa yung mga tanod. Pati ilang pulis, ha? Ano meron? May natanggap ako na anonymous tip na may nagkukutang aswang dito. Kaya nagtawag ako ng mga tao para mahuli ang salarin. Talaga lang, ha? Pinaalam mo ba to sa barangay? At bakit ko naman gagawin yun, ha? Pamangkin ako ng mayor ng lugar na ito. Bakit kailangan ko pantubahan ng barangay? Una, sakop ng barangay na pinamumunuan ko ang lugar na to. Pangalawa, pamangkin ka lang ng mayor. Isa kang pribadong individual ko may tuturing. Ang dapat nakikipag-ugnayan ka sa otoridad at sa kinauukulan. At isa ako doon. At ikaw, bigyan mo ako ng report. Tauhan ka ng barangay pero hindi mo alam ang protocol. Sumusunod ka sa pribadong individual. Eh kung napahamak yun, ha? Pananagutan mo? Mayos ka, ha? Oh, Pinyente, anong problema? Katawan? Saan? Matapos ang gabing yon, bigla ding naputol ang pakikipag-ugnayan ni Mang Tasyo kay Edwin. Di na nasundan ang biktima ng di pa nakilalang aswang. Ngunit naging kabi-kabila naman ang natatanggap na reklamo ng barangay tungkol sa mga alagang hayop na pinapaslang hanggang sa... Anong tinatawa-tawa mo dyan, ha? Wala. Wala daw. Eh ayan oh, at hindi maalis yung pagkangisi mo. Ano problema mo na naman ba sa akin? Naalala ko lang yung bigla mo akong inihiga sa kotse tapos bigla mong binuksan yung zipper ng pantalong ko. Grabe yung kabog ng dibdib ko nun. Lalo na nang bigla mong sagpangin yung leg ko. Kala ko talaga naging aswang ka na eh. Sinabi ko na nga kasing chikinini yun. Mas magaling pang magbigay ng chikinini si Dracula. Makaalis na nga. Oh, bakit bigla ka natigilan? Akala ko alis ka na. Ay, wisit ka talaga. Sisihin mo yung biglang kumatok. Tuloy! Sementero na tagpuan ni Aling Doray. O sige, pupunta na ako doon. Edwin si Abby. Malma ka lang. Sugatan lang naman ang sabi. Saka nasa mabuting kamay ang kaibigan mo. Ayaw ba tumayo? O gusto mo buhatin kita? Gusto mo nang may mapag-usapan yung mga tao sa labas eh. Ganyan na. Dapat ganyan ka palagi. Palaban. Tsaka di nang hihina ang loob. Dinatnan nila si Abelardo na nakahiga at puro benda ang katawan. Ayon kay Aling Doray, nangunguha siya ng halamang gamot nang matagpuan niya si Abelardo sa may sementeryo. Duguan at walang malay. Ayon sa salaysay ni Abelardo, nakabihis babae siya noon. Nagbabaka sakaling makakuha ng magiging boyfriend
ng Hi, miss. Anong pangalan mo? Darling? Darlene. Darling kasi. D-A-R-L-I-N-G. Darling. Hindi ka isang darling. May kilala akong Darlene. Pero maganda at sexy. Pero ikaw, wala kang bakulaw eh. Bakla, may lawit ka? Kadiri! Bahala ka na. Di naman kita pinipilit na kausapin ako. Ikaw tong lumalapit-lapit. Buwisit na Brandon yan. Panira ng gabi. Kala ko naman, may nakapansin na sa beauty ko. Yun pala. Teka, may tao ba doon? Anak ng teteng naman oh! Dating track and fielder yata to. Hindi mo ako... aray! Ano? Bakit ako? Ha? Shit! Tulungan niyo ako! Tulong! Buti, nabuhay ka. Oo, nangkalad ka rin ako papuntang sementeryo. Pagkatapos, inatake ako nung nilalang eh. Akala ko talaga, katapasan ko na. Oo. Hindi biro atakihin ng ganong klaseng nilalang. Ang mas... Darlene, hayaan na muna natin na makapagpahinga si Abelardo. sige po. Pahinga ka ha. Saka na tayo mag-usap. Ang dami niyang sugat. Grabe ang ginawang atake sa kanya nung nilalang na umatake sa akin. Nagsisinungaling siya. Ano po? Aling Doray, mawalang galang na po pero sa dami po ng naging sugat ng kaibigan ko. Alam ko na ang ibig sabihin mo. Bago mo yan ituloy, maupo muna tayong lahat. At may sasabihin ako sa inyong mahalaga. Una, may karanasan ako sa panggagamot ng sugat na dulot ng aswang. Hindi gawa ng aswang ang mga sugat ni Abelardo. Masyadong malinis. Masyadong mababaw. Paano po kung nalaban lang yung kaibigan ko? Kaya hindi po siya napuruhan. Pangalawa ay, nakakakuha ko ng kopya ng salaysay niya. Ang pagkakalarawan niya sa umatake sa kanya ay ibang-iba sa kung ano ang umatake sa'yo, Darlene. Tama po kayo. Ibang-iba to sa description ng umatake kay Darlene. Naku po, ibig sabihin may dalawang aswang. Mapapaaga ang buhay nitong kulasisi mo, Edwin. Hindi ko alam kung masyadong makapagtiwala sa kaibigan o boba na hindi nag-iisip. Ano pong sinasabi niyo? Sobra lang po talaga siya magtiwala. Ay, kapag hindi mo yung binago, Ining, yan ang magpapahamak sa'yo. Wala pong dahilan para magsinungaling yung kaibigan ko. Habang tumatanda ka, malalaman mo na kahit walang dahilan, ang isang tao na nagsisinungaling, nakakahanap pa rin sila ng rason upang hindi magsabi ng totoo. Wala pong puwang ang ganoon sa amin ng kaibigan ko. Hindi ba't ikaw man? Sa mga oras na ito ay nagsisinungaling ka din sa kanya. Wala po. Mag-iingat kayong dalawa. Lalo ka na, Darlene. Ang pinasok yung laro ay hindi lang kayo ang marunong. Alam ng kalaban ninyo ang galaw ninyo. Makakabuti na kumilos na din kayo bago pa kayo maunahan. Matapos ang gabi na inatake si Abelardo, naging abala si Edwin. Halos wala na itong oras para gawin ang palabas nila ni Darlene. Ngunit nanatili namang nakikita si Darlene na tumatambay sa opisina ni Edwin kapag walang pasok ang babae. Minsan pa nga itong kinuha ng barangay upang maging facilitator sa team building ng mga tanod. Gaya ng inaasahan, nagpakita na naman ang dalawa ng lambingan. And that's conclude our team building. Sana po sa ginawa nating 2 days and 1 night training, madami po tayong natutunan. At napagtibay nito ang ating samahan sa kapwa nating tauhan sa Barangay Hall. Oh, eto. Maligam-gam na tubig para hindi ka mamalat. Salamat. Okay ba yung naging training program namin para sa mga Tanod Cup? Grabe.
Ang klase ka pala kapag nagtatrabaho, no? Parang ibang tao ka. Ganun ba? Oo. Parang gusto ko nang seryosohin yung palabas na to. Ano? Hindi ko masyado narinig. Ang sabi ko, kakausapin ko na si Mang Tasyo mamaya. Pwede ka ba sumama? Oo naman. Gusto kong malinis ang pagkatao ni Abelardo sa mata ni Aling Doray. Papatunayan ko na hindi nagsisinungaling ang kaibigan ko. Paano kung mapatunayan mo na nagsisinungaling nga siya sa'yo? Malalaman yung lahat na hindi. At may hindi pagkakaunawaan lang tungkol kay Abelardo. Nang gabing yon, hinagip ni Edwin si Mang Tasyo. Saktong galing ang lalaking matanda sa pakikipagkita kay Brandon sa bayan. Sa una, ayaw pa nung harapin si Edwin. Pero nang sabihin ni Edwin dito, nabatid na niya na makipagkita ito kay Brandon. Umamin ito na tumatanggap ng pera para itago ang ilang ebidensya at maliliit na detalye na may kinalaman sa kaso. Ngunit may iba pang lihim ang matanda. Oh, paano? Kung wala na akong ibang dapat malaman, mauuna na ako. Saan ka pupunta? Gabi na. Gabi mo na ako, iatid na kita. Dadalawin ko si Abelardo. O sige, magsama ka ng tanod. Huwag kang lumakad mag-isa sa labas. Okay, you are the boss. Roldan, Kuya Molly, Ben. Makisuwi naman ako na iatid niyo si Darlene. Huwag niyong iiwanan hanggat hindi nakakapasok sa loob ng bahay ni Alang Doray, ha? Ngayon tayo na lang ang nandito. May ilang bagay pa akong gustong malaman mo. Kanina ko pa nga po nahalata na may hindi kayo masabi. Nang matapos ang usapan nila ni Mang Tasyo, agad na tumungo si Edwin sa bahay ni Aling Doray para sunduin si Darlene. Inabutan niya ang babae na lulugo-lugo sa sala at tila ba ang lalim ng iniisip. Bakit? Nanadya na ako mag-ingay, hindi mo pa rin ako pinapansin. Kaya inalikan na kita sa pisngi. Napansin mo na ako. Oh? Wala namang ibang tao sa paligid ah. O ano na, ba't ba ang lalim ng iniisip mo? Nagkausap na kami ni Abelardo kanina. Oh, Abelardo na? Hindi na Abi? May tampuhan kayo? Edwin, pwede ko na bang aminin sa kaibigan ko yung totoo? Yung tungkol sa relasyon natin? Gusto ko munang marinig ang dahilan mo. Bakit mo gustong aminin sa kaibigan mo ang totoong score natin? May namamagitan ba sa inyo? Hindi yun sa ganon. Alam mong hindi. Tsaka si Lahis yun, yung second cousin mo. Ano naman? Sila ayos yun. Ibig sabihin, pwede sa babae, pwede rin sa lalaki. Conforme sa gusto niya. Binasted ko na minsan si Abelardo. Mahalaga siyang kaibigan sa akin, pero bilang katipan, hindi ko makita ang sarili ko na nasa ganong uri ng relasyon na siya ang kasama ko. Kung ganun, ba't gusto mong linawin sa kanya, lagay natin. Pakiramdam ko kasi, tinatrader ko ang nag-iisang kaibigan na meron ako. Wala ka bang ibang kaibigan? Wala. Si Abelardo. Siya lang din yung itinuturing kong kapatid at kamag-anak. Para sa isang ulila na katulad ko, siya lang ang may tuturing kong pamilya. Kaya masakit sa akin na sinusumbatan niya ako. Sige, sabihin mo na sa kanya. Talaga? Pero di ba sabi mo, mag-ingat ako? May tiwala ka kay Abelardo, di ba? Susubukan kong panghawakan yung tiwalang yan. Kaya sige na, kausapin mo na siya. Salamat. Alam mo, dapat yata lagi kitang pinagbibigyan. Kasi sa ganitong pagkakataon, natututo ka ng lambing eh. May yakap, patalik pa sa pisngi ako nakukuha. Bagay ka ng matawag na kulasisi sa ayos niyong yan, Darlene. Aling Doray, kanina pa po ba kayo dyan? Sapat lang para maabutan ko na niyayakap mo ng damuhong yan. At binibigyan mo pa ng halik sa pisngi. Sana man lang po nagparamdam kayo. Abay, anong gagawin ko? Galing ako sa itaas at gawa ng dinalaw ko si Abelardo para gamutin ang sugat niya. Ay malay ko ba na madadatnan ko kayong ganyang tagpo? Pasensya na ho. Narinig ko lang din ang inyong usapan. Darlene, papayuhan kita. Po? Hindi masama na ituring na parang kadugo ang isang kaibigan. Pero hinay-hinay iha. Masakit ang traidorin ng tao na pinagkakatiwalaan mo. Hindi madaling ibalik ang samahan.
kapag pagkasira ng tiwala ang usapan. Hindi po gagawin sa akin ni Abelardo yon. Kung paanong itinuturing ko po siyang pamilya, ganun din po ang turing niya sa akin. At sa kalagitnaan ng Abril 1987, nagkabati ang magkaibigang Darlene at Abelardo. Balik sa pagiging kambal-dikit ang dalawa. Nagkaroon na ulit ng karamay na handa siyang ipagtanggol sa kahit sino. Pero sa sandaling pagkakahiwalay ng magkaibigan, natutunan na din ni Darlene ang lumaban pabalik sa mga taong mapanghusga. Grabe, no? Buhay na buhay ang mga participants. Gawa pa ng icebreaker mo. Nakakatuwa nga na makita silang game na game. Saan mo naman nakuha yung kantali song na yun? Naituro sa amin ng isa ding HR trainer sa Karanglan nang may mga taga-JICA na nagpa-team building sa Nueva Ecija. Ah, ganun. Eh kayo nga, At least ako, kabit na may silbi. Hindi lang basta naglalako ng tahong. Swerte yung lalaki sa akin ah. May seafood na siya, may bulalo pa. May utak kasi ako. Oo, ano, kala mo hindi kita papatulan ha? Oh, ang anghang naman nun. Inawisan ako. Tama ka eh. Minsan, dapat nagsasalita din ako. Salamat sa mga payo mo. Wala yun. Eh, siya nga pala. Nasabi mo na ba kay Edwin yung seminar? Yung bang sa munisipyo na tayo ang magfa-facilitate? Yun, oo nga. Magpapaalam lang ako. Naku, payagan ka kaya niya ni Edwin. Ang agam-agam ng dalawa, parang naging guni-guni lang. Dahil nang ipaalam nila kay Edwin ang naturang seminar, hindi ito kumontra. Bagkus ay para pang excited pa yun para sa kanila. Munisipyo? Proyekto ni Mayor? Oo, pondo yun. At may kasunduan ng ahensya namin. At ang LGU na kami ang magfa-facilitate ng seminar. Alam mo na, trainer kami. Kasama ka ba? Oo, nasa pareho kaming departamento ni Darlene. Sige lang. Hindi naman nakakapag-alala. Dahil bago pa naman nangyari ang lahat ng to, kayo ng dalawa talaga magkasama. Sino pa ba ang pwedeng pagkatiwalaan ni Darlene kundi ikaw, di ba? Oo naman, ako pa. Opo, Kap Edwin. Ba, kayong uri ng himala. Teka lang, harapin ko si Brandon. Mapo ka, Brandon. Sakto, nandito si Darlene at Abelardo. Darlene, gusto ko lang sanang humingi ng paumanhin sa mga pagkakataon na parang binastos kita. Maging sa pag-alok ko sa'yo ng indecent proposal. Talagang mali ako. Ha? Ganon din sa'yo, Abelardo. Batid kong naging bastos ako sa'yo. Nung minsang makita tayo sa pub sa bayan. Pasensya ka na sa akin ha. Nakainom lang talaga ako. Opo, Madam Venus. Ayon po sa ninong ko, labis ang pagkabigla ni na Darlene at Abelardo sa biglang pagpapakumbaba ni Brandon. Nag-aalinlangan man ang dalawa na tanggapin ang paghingi ng paumanhin ng lalaki. Nagdesisyonan sila na pagkatiwalaan ang sinseridad na nakita nila. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, bakit hindi sila? Inabot pa talaga ako ng tanghali. Baka gusto mong dito na mananghalian. Nakapagluto ako ng adobo. Gusto ko sana pero hinihintay ako ni Tio Arman. Nagpunta lang talaga ako dito para ayusin ang problema na pinagagawa ko. Ayos lang yun. Basta wag ka nang uulit ha. O paano? Sir, ma'am, bahala na kayo sa amin sa seminar ha. Napangako, hindi namin kayo pahihirapan. Kasama ka sa participants? Oo naman. Panahon na siguro para ayusin ko ang hasta ko, hindi ba? Hindi habang buhay na nasa posisyon si Tio Arman. Kailangan ko matutunan kung paano ang tamang pakikitungo sa mga katrabaho. Tama yun. Huwag ka nang mag-alala. Kaming bahala. Salamat. At salamat din sa pagpapatawad niyo sa akin ha. Babawi ako, pangako. Ano masasabi mo, pinsan? Saan? Saan pa? Di dun sa pagpapakumbaba ni Brandon. Nagpakumbaba siya. Di mabuti. Ganun lang. Wala ko sasabihin. Hindi ba may hidwaan din sa inyo? Gawa ni Luan? Ikaw, Darlene. Ano masasabi mo? Mukha naman siyang sincere. No, di ba? Parang ang sinaniban ng anghel eh. Okay na siguro yun. Lahat naman ng tao deserve ng second chances. At least alam niya na mali siya.
Teka, sabi mo, may adobo, di ba? Teka, bibili ako ng soft drinks. Masarap na pampangara yun. O ano, at ganyan kang makatitig. Nag-iisip lang ako. Tungkol saan naman? Sinabi mo ba kay Abelardo yung sinabi mo sa akin nang minsang nasa kwarto mo tayo? Ang alin? Mangiyak-iyak ka na. Sabihin mo sa akin na kaboses ni Brandon yung lalaking nagtangkang umalay sa'yo eh. Saan nagpunta yung hinalang yun, Darlene? O hindi mo pinagkakatiwalaan ng kaibigan mo? Hindi ko alam. Kahit ilang beses mo akong tanungin, hindi nawawala ang tiwala ko kay Abelardo. Pero hindi mawala yung kakaibang pakiramdam ko. Parang may nagbubulong sa akin na ilihim na muna yung detalye na yun. Siguro. Siguro dahil alam ko na minsan nabanggit sa akin ni Abelardo na tipo niya si Brandon. Siguro ayoko lang na masaktan ang loob ng kaibigan ko. Ganun ba? Kala ko pa naman dahil sa malaking tiwala mo sa akin kaya akong pinagsasabihan mo na mahalagang detalye na yun sa halip na yung kaibigan mo. Kung sasabihin ko sa'yo na, oo, anong gagawin mo? Sisikapin ko na hindi sirain ng tiwala mo. Makakaasa ka. Nakita ko yun, ha? Ano yan, ha? Totohanan na? Baka. Siguro. Kaya mag-iingat ang may balak na masama sa'yo, Darlene. Ako ang uri na hindi marunong magpatawad kapag tao na pinahalagaan ko yung sangkot. Naku! Sino naman maglalakas loob na gumawa ng ganun kay Darlene? Sino nga ba? Pero lingid sa alam ng lahat, patuloy ang pangangalap nila ni Mang Tasyo ng mga ebidensya at detalye sa kaso upang mahuli ang salarin. Perpekto na sana ang lahat, pero may nangyari na hindi napaghandaan si Edwin o kahit pa si Mang Tasyo. Talaga namang hinatid mo pa kami? Ingat kayo. Lalo ka na, Darlene. Oo, sige. Salamat. Ito, pinabibigay si ni Aling Doray. Pakisabi, salamat na rin. Totohanan yata talaga kayo, ah. Hindi ko alam. Mukhang hindi naman. Wala nung magkaayos tayong dalawa, hindi na niya ako masyadong pinapakita bilang kulasisi niya. Balita ako nga, may bagong chiching daw na nakikitang kasama si Edwin. Mabuti na rin siguro kapag ganito. Baka pa nagkataon, pareho kaming magkasala talaga. May asawa siya at nasa ospital pa. Ang sama ko namang babae kung papatol ako ng totohanan sa kanya. Sabagay. Ay, siya nga pala. Mamaya, kapag break natin, samahan mo naman ako. Oo, sige. Saan naman? Diyan lang sa malapit. Sisilay lang ako. Oh, ikaw ha? Nahaluan mo ng kalokohan ng trabaho. Sige na. O sige na nga, lalaki o babae? Basta malalaman mo rin. Nang matapos ang unang araw ng seminar, sumama si Darlene kay Abelardo, kung saan-saan sila nagpasikot-sikot, hanggang sa narating nila ang liblib na pook na barangay. Isang lugar na pamilyar kay Darlene. Doon na nakaramdam ng kaba ang dalaga. Anong ginagawa natin dito? Anong ibig sabihin nito? Sabi ko naman sa'yo noon, di ba? Ikaw lang ang naging inspirasyon ko kung bakit ako nagpapatuloy na mag-aral. Eh, sa gitna ng kaapihan ko sa pamilya ko, ikaw ang nag-iisang naging liwanag ko sa madaling ko mundo eh. Ay, Abi, bakit mo binabalikan yan? Hindi kita maintindihan eh. ang laki-laki ng paghanga ko sa'yo. Eh dahil kung ako, inaapi ng sarili kong nanay na nag-anak sa akin at ng Steph family ko, ikaw na uli ng lubos sa walang masandalan na kahit sino. Nanatili kami paninindigan. Ano ba? Tinatakot mo ako eh. Ano ba nangyari sa'yo? Alam mo ba, sa kabila ng kabutihan mo sa akin, nakaramdam ako ng inggit sa'yo. Inggit? Anong sinasabi mo? Oo, inggit. Bakit hindi ka maapektuhan ng mga pagsubok sa buhay? Nananatili kang patuloy lang sa buhay. Di ako. Dahil nangungulila ako sa nanay, pumayag akong maging kabit ng asawa ng mayor. Habang nahihibang pa din ako kay Brandon. Tama na. Ayoko na marinig. Tayo na ha? Bumalik na tayo. Dinimutin ko na nangyari ang bagay na to. Bakit?
At sabi ko sa'yo, may inggit ako sa'yo eh. Naiinggit ako sa'yo. Kaya dinala kita dito. Normal lang naman sa magkaibigan na may kaunting inggit, di ba? Pag-usapan na lang natin to. Hindi ito kaunting inggit lang. Inggit na inggit ako sa'yo. Bakit kayo ni Edwin masaya? Bakit ako hindi? Magmahal lang naman ako ng tapat. Eto, nabibigit na mapahamak yung babaeng karelasyon ko dahil may nakahuli sa amin. Ano? Oo, nahuli kami ni Brandon at hiniling niya na dalhin kita dito kapalit ng pananahimik niya. At tutupad naman ako, Abelardo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo isusumbong ni Tia kay Tio Arman. Ikaw? Ano ibig sabihin nito, ah? Humingi ka na ng tawad. Nakipag-ayos ka na sa amin. Bakit mo ginagawa sa akin to? Bakit nga ba? Siguro dahil alam ko na hindi ka talaga kabit ni Edwin. Abi! Abi, anong ginagawa mo? Bakit? Nangako ka, di ba? Ano ba pangako ko? Hindi ba napapako? Sinong tutupad sa pangako? Sa isang kaibigan. Kung tibok ng puso ang kalaban. Salamat, Loves. Walang anuman, Loves. Hindi mo magagawa sa akin to. Magkaibigan tayo. Paano na tayo magkapatid? Darlene! Gumising ka nga. Kung ang magkakapatid nga, nag-oonsehan, at hindi ang magkaibigan lang, ang hina mo makahalata. Peke ang lahat! Ang pag-aatake ng aswang, ang biglaang pagbili ng soft drinks si Abelardo, ang paghingi ko ng tawad. Scripted naming dalawa yon. Brandon, ang pangako mo ha? Oo naman. Ikaw, ako, si Tia. Brandon! Bakit? Bakit? Nagpapatawa ka ba, bakla? Pwe, sukang-suka na ako sa tuwing lalapitan mo ako. Sa tuwing mararamdaman kong malalagkit mong tingin. Nakakadiri ka. Abi! Alas 6 ng gabi. Sino naman kaya to? Bukas yan, tuloy! Oh, Kuya Santi, ano meron? Anong sinabi mo? Nawala si Darlene. Huling namataan ng dalaga, kasama nito si Abelardo. Malapit sa liblib na lugar ng barangay sa may lumang bahay katabi ng sementeryo. Huli na nang makakuha ng patunay si Mang Tasyo sa kaugnayan ni Abelardo kay Brandon. Ang kutob nila ni Edwin na magkatiyapang dalawa ay naging isang katotohanan. Dala ng pagkarindi at pag-aalala sa dalaga, lumapit si Edwin sa tao na kay tagal niyang iniwasan. Tao po! Nay! Nanay Doray! Tao po! Sa wakas, naninig ko na ulit ang pagtawag mo sa aking nanay Edwin. Nay, tulong. Si Darlene po. Alam ko, anak. Alam ko. Naibulong na ng mga gabay sa akin. Po? Pero matagal na po ako hindi nang gagamot, di ba? Pero hindi ako titigil sa pagsisilbi at pananalangin kay Bathala. Nay, tulungan niyo po ako. Alam ko pa nagkasala ako kay Luwin, pero mahalaga po sa akin si Darlene. Ayoko po siya mapahamak. Ililigtas natin siya, anak. Huwag ka mag-alala. Hindi pwedeng hindi. Dala ang mga dasal, pangontra sa aswang at isang punyal na minana pa ni Aling Doray sa kanyang mga ninuno, tinugsog nila ang lugar kung saan huling namataan si Darlene. Nagsama din sila ng ilang tanod na naniniwala sa aswang at sa ibang nilalang na hindi karaniwan. Dito daw po, inay. Malansa ang hangin. Hindi ito maganda. Ayun, minatagpuan sila. Si Abelardo. Wala na. Malamig na siya. Naway makita mo ang liwanag sa iyong paglalakbay sa kabilang buhay. Pero nasan si Darlene? Doon sa lumang bahay. Madali kayo! Dinatnan niya na Edwin si Brandon, nahubad paro at nakakubabaw kay Darlene. Putok ang labi ng babae at sira ang damit pang itaas. Sa nakita ay nagdilim ang paningin ni Edwin at sinugod si Brandon ng suntok. Gaga kang babae ka! Nangalbot ka na naman!
Pinaso mo pa ako ng lintik na anting na yan! Sa bulsa mo! Hindi pa kita napapatawad sa pangangalmot mo sa akin noong gabing yon! Ayop ka! Ikaw nga yun! Demonyo at manya ka talaga! Lumayo ka sa akin! Kinasusuklaman kita! Darlene! Edwin! Hayop ka, Brandon! Desperado! Lungkot na mukha! Pulo ng pighati! Ganyan-ganyan ang pagmumukha mo ng gabi ng kasal ni Nganiluan! Anong sinasabi mo? Edwin! Edwin! Hanggang tapang ka lang ba talaga, ha? O bamban yung utak mo? Ang sarap ni Luan. Ang sarap-sarap ng ungol ni Luan habang hinihigop ko ang lamang loob niya mula sa kanyang lalamunan! Edwin! Huwag kayo magpapadala sa takot. Sindihan niyo ang mga sulo na binasbasan ko, dali! Edwin, anak! Ayos lang po ako, Nay. Isaboy niyo ng paikot sa aswang ang inabot ko sa inyong mga balot na abo na inaluan ko ng itim na asin. Pagpala, sa iyong proteksyon kami ay nakikisilong. Ang masamang puwersang iyon ay ikulong sa banal mong haligi. Hindi pa tayo tapos, Edwin. Hindi ito panalo mo. Akin pa din ang huling alakhak! Hindi, Brandon. Dito na nagtatapos ang pananalot mo. Tiyorman, mali po kayo! Hindi po! Sa tapo ito, may ginawa po sa akin si Aling Doray! Tama na, Brandon. Dapat noon pa kita pinigil. Pero buong akala ko hayop lang ang binibiktima mo. Ngunit, oras na para kalusin ka. At ako man, kaya alis sa pagkaalkalde bilang pambayad sa kapalpakan ko na pigilan ka. Humingi ako ng tawad, Edwin. Alam kong hindi nito may babalik sa Luwain. Habang buhay ako magtitika sa pamamagitan ng pagsisilbi sa Panginoon. Tanda ng aking pagsisisi. Ikukulong ko rin si Brandon. At doon na siya papanaw sa aking pagpapadalan sa kanya. Ikabit na ninyo ang kolyar na aking hinanda. Hindi! Wag! Bitawan niyo ako! Mga hayop! Ayoko nito! Ang kulyar ay sadyang ipinahanda ni Mayor Arman para kay Brandon. Isang kulyar na nababalot ng matitinding dasal upang hindi na makagalaw at makapaminsala pa si Brandon. Bago pa nangyari ang insidente, nakikipag-ugnayan na si Mayor Arman kay Aling Doray. Siya din ang anonymous informant na nagbigay ng mahalagang ebidensya at detalye sa kaso na pinakinabangan ni Mang Tasyo at siya namang ibinahagi niya kay Edwin. Kung ganun, nang makita namin na magkasama kayo ni Brandon, nagdo-double agent na kayo. Makikisama kayo sa kanya para malaman niyo yung mga plano niya. Alam niyo na rin na magkaalam sila ni Abelardo. Naway sa pamamagitan nito, nakabawi na ako sa iyo, Edwin. Kung alam mo lang, hindi ako pinatahimik ng kaso ni Luwain. Gitil na gitil ako na hindi ko nalutas ang nangyaring krimen sa gabi ng inyong kasal. Higit pa ito sa sapat, Mang Tasyo. Maraming salamat po. Ay, patawad po. Natagalan yung paghanap ko ng hustisya, ha? Anak, kahit kailan, hindi ako nagalit sa iyo. Pero, hindi po ba... Ang mga pagsasalita ko ng masama sa iyo, sa palagay mo, bakit puro tungkol lang sa pambababae mo ang pinupuna ko? Dahil alam ko na ang mga babaeng yun ay informant mo. Inay, buong akala ko po. Kahit naman noong iniiwasan mo ko at patuloy mong sinisisi ang sarili mo sa nangyari kay Luwan, hindi kita kailanman sinisisi. Kaya't palayain mo na ang sarili mo. Nakakaawa po ang nangyari kay Luwain. Wala po siyang kasalanan. Bakit siya pa? Baka may ibang nakalaan para sa'yo, anak. Hanggang doon lang talaga ang aking dalaga. Kumalat ang pagbibitiw ni Mayor Arman bilang alkalde at ang agarang pag-alis nito nang wala man lang kahit anong seremonyas.
Tanging malalapit na tauhan lang ang kasama at ang mga labi ng kanyang asawa na pinaslang din ang kanyang pamangkin na si Brandon. Nang mailibing si Abelardo, nagpasya si Edwin na dalawin ang asawa sa ospital kasama si Aling Doray at Darlene. Taktong bumibigay na ang katawan ni Luan. Anak, andito na si nanay. Kasama ko ang isang bagong kaibigan, si Darlene. Tanglawin mo sila ni Edwin, ha? Luwin, mahal. Nabigyan mo station na yung sinapit mo. Sana kung nasaan ka man naroon. Kung naririnig mo ako ngayon. Gusto ko malaman mo na hindi ako tumigil hanggat hindi ko na pagbabahid ang salarin. Anak Edwin, palayain mo na si Luan. Matagal ko nang tanggap ang sinapit ng aking anak. Oras na para bigyan mong laya siya. At ikaw din. Luwin, kung pagod ka na, pwede ka na magpahinga. Hindi kita malilimutan. Ang mabuhay kitang mahal. Lumipas ang isang taon at nakababang luksana para kay Luan, sina Aling Doray at Edwin. Naging mas malapit sina Edwin at Darlene. Di naglaon, natuloy din sa kasal si Edwin at Darlene. Suportado at may basbas ni Aling Doray ang dalawa. Hanggang sa ngayon ay may mangilan-ngilan pa din na naniniwalang naging kabit na ipinalit sa totoong asawa si Darlene. Pero hinahayaan na lang nila. Ang mahalaga, alam nila ang totoo. Sa kasalukuyan, pagiging pilantropo pa din ang pinagkakaabalahan ni Edwin, habang si Darlene naman ay patuloy sa paghubog ng mga human resource personnels sa isang government agency sa Diliman. Nabiyayaan sila ng dalawang anak na parehas na mga nagtuturo sa prominenteng universidad. Hanggang dito na lamang po, Madam Venus. Naway naibigan niyo po ang aking kwento. Wish me luck po sa studies ko. Mag-aaral mabuti at magsisikap sa buhay. Ruel.